Purihin po ang dakilang Diyos, mga minamahal. Say, praise the Lord po. Praise the Lord po. Amen. Hallelujah. God bless you po, mga minamahal. Tayo muna'y dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Samahan po ninyo, mga kapatid. Hilingin natin sa dakilang Diyos ang kanyang gabay, mahal, upang tayo po'y pagpalain ng mahal na Panginoon sa araw na ito. Dakila po at mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakabuti mo, O Diyos, sa bawat sa amin. Maraming salamat, O Diyos, mahal na Panginoon, sa araw na ito, sa malayang paglilingkod ng iyong mga anak, O Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, kapuri-puri ang iyong mga gawa, mahal na Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, marapat lamang na aming pangkaloob, O Diyos, ang lahat ng kadakilaan, kapurihan, mahal na Panginoon, O Diyos, sa iyong dakilat marilag na pangalan. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito, O Diyos, sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Dakilang Diyos, narito kami, O Mambanal, upang aming pakinggan ang iyong mga buhay na salita. Ngunit, O Diyos, hindi namin maunawaan ang mga bagay na ito kung wala kang gabay sa amin. Kaya sa mga sandaling ito, Diyos, samahan mo kami. Yung langisan ng iyong mga salita, mahal na Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat ng inyong mga anak, O Diyos, na nakikinig ngayon, mahal na Panginoon, O Diyos, hallelujah, mula sa aming bansa, maging sa labas ng aming bansa, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat. Once again, O God, anoint thy word, hallelujah, make them believe. Alisin mong hadlang, alinlangan, O Diyos, sa iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah. We bind the power of darkness right now in the name of Jesus. In Jesus' name. Lahat magsabing, praise the Lord. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan, mga minamahal, hallelujah. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, pinakamataas pong, thank you po, pinakamataas pong pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba, natatangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus sa mga sandaling ito. May mahal at mga mahal, ipinagkakalob ko po ang dobling paggalang, pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeda. Amen. Ang propeta natin, dakilang Diyos, may mahal, ganoon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family, at patuloy po nating inaalaala, ating beloved Honorable Stand Pastor Lina C. Almeda, amen, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran sa dakilang Diyos, sa dakong ito ng Bataan, amen, at ganoon din po mga minamahal sa aking mga kasama, ating mga preachers, mga elders po natin, at sa lahat po ng ating mga awit manunugtog. Purihin ang mahal na Panginoon, especially sa ating mga baguhan bisita sa araw na ito. Napakarami po natin ngayon. Amen. Praise the Lord. Purihin ang mahal na Panginoon ng mahal at maraming salamat sa masaganang pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon sa ating malalagawain. Ngayon mahal, hallelujah. At binabati ko rin ang ating mga viewers in and abroad, mga kapatid ko. Amen. Ngayon mahal, sama-sama tayo mga kapatid sa Word of God sa mga sandaling ito. Purihin ang mahal na Panginoon. Sa aklat po, may mahal ng Mark, chapter 10, verse 17. At isunod po natin ang Matthew, chapter 13, verse 44 hanggang 46 po. Basahin muna natin ating beloved brother Lazer. May mahal sa ating pong unang talata. From the Gospel according to St. Mark, chapter 10, verse 17. And when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayon sa Marcos 10:17. At na siya'y umalis na lumalakad sa daan at may isang tumatakbong lumapit sa kaniya at lumuhod sa harap niya at siya'y tinanong, Mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? Amen. Sa aklat po ng Matthew chapter 13, verse 44 to 46. Gospel according to Apostle Matthew chapter 13, verse 44 through 36. Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field, the which when a man hath found, he hid, and for joy thereof go and sell all that he had, and buy that field. Again, the kingdom of heaven is like unto a merchant man, seeking goodly pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had, and bought it. Amen. Amen. Hallelujah. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, versikulo 44 hanggang 46. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at nilihim at sa kanyang paglalakay
yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng mapagandang pirlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang pirlas, ay yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yun. Amen. Dakilang Diyos ang magpala sa kanyang mga salita, mga minamahal ko. Lahat magsabing, praise the Lord. Panginmahal, hanguin natin ang ating pong title dito po sa Mark chapter 10 verse 17. Sabi po ng binata, Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? So ang title po natin, How can I inherit eternal life in heaven? Amen. Paano ko makakamtan, manginmahal, paano ko magmamana ng buhay na walang hanggan sa langit, mga kapatid? Napakagandang tanong. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Bible, manginmahal, tulad daw ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid, na nasumpungan ng isang tao at inilihim at sa kanyang kagalakay yumaon, pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na iyon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at ipinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili iyaon. Amen. Praise God. Mga minamahal, meron tayong mga kapatid ngayon, mga kapatid na galing po sa ibang outreach natin, na sila po ay nandito ngayon para makipag-fellowship sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Mga dati nating kasama at hindi natin malilimutan. Amen. Praise God. Mga minamahal, God bless you so much po. Napakalayo, mga minamahal, nitong ating lugar, mga kapatid, pero dinayo tayo dito. Amen ba? Dakilang Diyos ang magpala po sa inyo, mga minamahal. Alam po ninyo, maliit lang ang gawain dito sa dako ng Maribeles, Bataan, mga minamahal, pero napakalaki ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen? Napakalaki ng Diyos na ating pinaglilingkuran sa lugar na ito. Amen? Praise the Lord! Nakaka-revive, mga minamahal ko, sa tuwing gawain po natin ng mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Mga minamahal, at ang result, mga kapatid, ay kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon. At pagkatapos ng ating gawain, mga minamahal, yung taglay nating mga kabalisahan, kalungkutan, problema, kabigatan, uuwi tayong masaya, maligaya. Amen ba? Mga minamahal, hallelujah. Ganyan ang dakilang Diyos natin, napakabuti niya, mga kapatid ko. So ang mga talatang ito na ating nabasa, mga minamahal ko, ay mga parables. Parabola ng ating dakilang Diyos, na kapag kaharap ng dakilang Diyos yung mga tao, idinadaan po niya sa parables lahat. Para malaman po ng dakilang Diyos kung sino-sino yung mga seryoso sa dakilang Diyos. Kung sino yung mga seryoso sa kingdom of God. Amen. Alam nyo, ang dakilang Diyos ay naghanda ng dalawang bagay sa mga pinapangaralan niya, mga kapatid. Una, judgment po sa mga hindi seryoso sa Diyos. Lahat magsabing amen. Pangalawa po ay blessings sa mga seryoso sa paglapit sa dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya dapat lahat po'y seryoso sa mga sandaling ito. Amen? Sa tuwing nangungusap ang dakilang Diyos, mga minamahal, sa mga parables, sa harap po ng mga tao, after po niyang magsalita, mga kapatid, sa mga tao, sikreto pong lumalapit yung mga disciples. Sikreto po silang lumalapit, mga minamahal, yung mga disipulo, para ipaunawa yung mga parables sa kanila. Kaya naman, yung mga apostles lang, yung nakakaalam ng meaning ng mga parables ng dakilang Diyos. So simulan po natin, what is the kingdom of heaven? Sabi ng nabasa natin, it is like a treasure. Say amen? A treasure is always valuable. Wala pong treasure, mga minamahal, na hindi mahalaga. Amen ba? Katunayan, marami pong nagpapakamatay ng mga tao diyan para lang maghukay, mga minamahal, ng mga treasure. Sabi ng verse 45, and find pearl of great value. Hindi po madaling makuha yung treasure at yung pearl, mga minamahal. Nakatago yan. Nakatago sila at hindi alam kung saan po nakabaon yan, mga kapatid. Kailangan po nilang hanapin, kailangan pong magsakripisyo. Amen? And how much time and effort
he spent bago niya matagpuan yung treasure, mga kapatid. Ang iba umaabot pa po diyan sa maghuhukay ng lupa, 30 feet ang lalim, 60 feet ang lalim, mga minamahal na paghuhukay, pero wala pa rin makuha. So mga minamahal, marami pong gagawing effort, mga kapatid. Marami pong buhay ang nawawala dito, mga minamahal, pero hindi lang natatagpuan. Ang pearl at yung treasure na sinasabi ng mahal na Panginoon, walang iba kundi yung kaligtasan natin. Amen? Ganon din po sa kaligtasan. Kailangan pagsumikapan natin ang kaligtasan. Kailangan pagpaguran po natin ang kaligtasan. Hanapin mo. Amen? Kailangan, mga minamahal, nandito ka na rin lang sa Jesus Miracle Crusade. Nakikita na natin yung mga miracles. Naririnig natin yung mga tremendous miracles, mga minamahal, sa mga anak ng Diyos. Yung mga himalang hindi kayang gawin ng tao. Naririnig na natin yan, mga minamahal. Nandito na yung treasure. Nandito na, mga minamahal, yung pearl. Amen? Mga minamahal, pagsumikapan na lamang natin. Lahat magsabing, praise the Lord. E sabi ng Isaiah chapter 55, verse 6, mga minamahal, basahin natin. From the book of prophet Isaiah, chapter 55, verse 6. Seek ye the Lord while he may be found. Call ye upon him while he is near. Amen. Amen. Ayon sa Isaiah 55 verse 6. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Amen. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. Amen. Inyong hanapin ang mahal na Panginoon, samantalang masusumpungan siya. Seek the Lord while He may be found. Yung word na while, mga mahal, hindi yan pangwalang hanggan. Ang ibig sabihin ng while, mga minamahal, iyan po ay nawawala. Iyan po ay pansamantala. Habang may pagkakataon. Amen. Sapagkat yung malayang pagkakataon, aalisin ng Diyos dito sa lupa pagdating ng panahon. Kaya sabi po ng Bible, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Habang malapit pa siya, habang nandito pa siya, mga minamahal, hanapin mo siya, lumapit ka sa Kanya, mga minamahal ko. Mahalin mo siya. Amen ba? Sapagkat darating ang panahon, mga minamahal ko, ang mga tao po, mga dalagat binata, ang mga tao, mga minamahal sa mundo, hahanapin nila, mga minamahal ko, yung makatighaw sa kanilang mga kagutuman, hindi po sa physical, kundi sa spiritual, mga minamahal. Hahanapin nila yung gawain katulad nito, na buhay na pagsamba. Amen ba? Hanapin nila yung kung saan kumikilos ang presensya ng mahal na Panginoon, pero hindi na nila masusumpungan. So hanapin mo ang mahal na Panginoon habang malaya pa tayo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Maglaan ka ng pagmamahal at panahon sa iyong kaligtasan. Amen. Nasain mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi mo nasusumpungan, mga minamahal ko. Amen. Sapagkat, mga minamahal, ang minamahal ng dakilang Diyos natin, ang iniibig niya, yung mga nagmamahal lang sa Kanya. Proverbs chapter 8, verse 17. Book of Proverbs chapter 8 verse 17. I love them that love me, and those that seek me early shall find me. Amen. 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 Hallelujah. Sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 8, versikulo 17, aking iniibig sila na nagsiibig sa akin, at yaong nagsisihanap na masikap sa akin, ay masusumpungan ako. Amen. Lahat po magsabing, praise the Lord. I love those who love me. Iniibig ko sila na mga umiibig sa akin. Amen. And those who seek me diligently will find me. Amen. Katokin natin siya. Kumatok tayo, pagbubuksan tayo. Tawagin natin siya, mga mahal. Makikinig siya sa ating panalangin. Hanapin mo siya. Masusumpungan mo siya. Amen ba? Praise the Lord. Sabi pa ng Jeremiah 29 verse 14, I will be found by you. Tingnan niyo, mga mahal. Jeremiah 29 verse 14.
From the book of Jeremiah, chapter 29, verse 14. And I will be found of you, saith the Lord, and I will turn away your captivity, and I will gather you from all the nations, and from all the places whither I have driven you, saith the Lord. And I will bring you again into the place whence I caused you to be carried away captive. Amen. Ayon sa Jeremias 29, versikulo 14. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhan bihag sa inyo. Amen. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal ko. Say, praise the Lord, mga minamahal. Hinayaan tayo ng dakilang Diyos nung una. Dahil sa ating mga pagsalangsang, dahil sa ating mga kasalanan, mga minamahal, naligaw tayo, mga kapatid. Hindi tayo, mga minamahal, makatiyak sa ating kinabukasan. Sapagat nangangapa tayo sa buhay. Alipin tayo ng kasalanan. Pero sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, kukunin ko kayong muli. Hahanguin ko kayong muli, mga minamahal. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito na po yun, mga kapatid ko. Kinuha tayo, hinugot tayo, mga minamahal, sa kasalanan. Dinala tayo sa liwanag ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, ang kaligtasan daw, itulad natin sa binatang ito na ating pinag-aaralan, na ating karakter ngayon. Sabi ng Matthew 13:46, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Bought it, mga minamahal. Makita ng binatang ito, mga kapatid, yung pong kayamanan sa lupa ng may lupa, sabi ron, umalis siya at ginawa niyang lahat ng paraan, mga minamahal. Binenta niya lahat ng kanyang ari-arian, mga kapatid, para mabili lang niya yung lupang yun sapagkat doon na may kayamanan, mga minamahal. Bakit sinabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, sold all that he had and bought it? Una, ayaw ng dakilang Diyos na habang hinahanap mo siya, meron ka pang hinahanap na iniidulong bagay sa mundo. Mga minamahal, yan ang nakita ko rito, mga kapatid. Mayaman ang taong ito, mga minamahal ko. Mayaman po ang taong ito na nakasumpong ng treasure, ng pearl, sa lupa ng may lupa. Kaya nga sinabi ng Bible, sinabi po, mga minamahal, ng dakilang Diyos, sold all that he had. Mga minamahal, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian, mga kapatid ko. Bakit? Sapagat yung nasumpungan niya, mga minamahal ko, the treasure he found is more than what he has. Amen. Yung kayamanan na nasumpungan niya, mga minamahal, higit pa yon kaysa taglay niyang kayamanan sa mundo, kaysa taglay niyang ari-arian sa mundo. Kaya sabi ng Bible, mapasa atin man ang kayamanan ng buong sanlibutan, subalit ang kaligtasan wala sa atin. Ang kaluluwa natin mapahamak, mga minamahal, walang kwentang lahat ng bagay. Lahat naglalaho, lahat natatapos. Amen ba? Praise the Lord. Kaya mga minamahal, masasabi ko po, na siguro, mga minamahal, 70 years mula ngayon. 70 years, mga minamahal, ang lilipas mula ngayon, mga kapatid. Lahat ng taglay nating ari-arian, hindi na magiging sayo yan. 70 years mula ngayon, lahat tayo nasa libingan na. Amen? Lahat tayo patay na, mga minamahal. Kaya lahat ng ating mga inimbak, lahat ng ating ari-arian, meron ka mang kotse ngayon na napakaganda, napakamahal. Mga minamahal, darating ang panahon, kapag nasa libingan ka, hindi na magiging sayo yan. Baka scrap na lang yan. Amen? Meron kang bahay ngayon, mga minamahal ko. Ilan ang bahay mo ngayon? Darating ang panahon, kapag nasa libingan ka, mga minamahal, wasak na yan. Inanay na yan. Amen? At tayo, mga minamahal, anong ating kalagayan, mga kapatid? Baka yung mga picture natin, nasa dingding na lang ng ating mga apo, ng mga apo natin. Sa tuwing tayo po ay pagmamasdan sa ating pong litrato, o mahal sa dingding, siguro mga 1 minute, 2 minutes, 3 minutes na pag-uusapan tayo. Ay, yan ang lolo ko.
Yan ang lola ko, napakainit sa Diyos niya nung araw. Amen? Pagkatapos nun, wala na mga minamahal. Diretso na sila sa kanilang maligayang buhay. So hindi na tayo maaalala, mga kapatid. Amen? Yung ating pinaghirapan, mga minamahal, yung mga kabalisahan natin, mga kapatid ko, balisang-balisa ka, mga minamahal ko, ikaw po'y nag-aalala sa araw-araw, ano yung aking magiging kinabukasan. Gusto ko magkaroon ng bahay, gusto ko magkaroon ng sasakyan, gusto ko magkaroon ng perang marami, mga minamahal. Ginugol natin doon lahat ng ating panahon. Hindi natin alam, napakabilis ng panahon. O yun, mahal. Time is short and quick, mga kapatid. Ang buhay natin, napakaigsi at napakabilis. Amen ba? Say, praise the Lord, mga minamahal. Ganyan lang ang buhay, mga kapatid. Kaya huwag nating sayangin yung buhay natin. Huwag natin, mga minamahal, ubusin ang panahon natin sa hatred. Huwag nating ubusin, mga minamahal, yung panahon natin sa mga kampi-kampihan, mga minamahal. Sa mga walang kahalagang bagay, mga minamahal. Walang kaugnayan sa kaligtasan, mga kapatid. Napakahalaga ng panahon. Napakahalaga ng buhay. Amen. Napakahalaga, mahal, maglingkod ka sa dakilang Diyos. Wala pong agam, stress-free, mahal. Magpupuri ka lang sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Maligaya kang naglilingkod sa dakilang Diyos. Amen ba? Mahal, ganun kahalaga, mga kapatid. Kaya ganun din tayo. Nasumpungan natin yung totoong treasure, mga minamahal. Higit na mahalaga, mga kapatid, kaysa kung anong meron tayo ngayon sa mundo. Amen ba? Hidden treasure and pearl, mga minamahal, na tinutukoy ng dakilang Diyos. Walang iba kundi yung kaligtasan, mga minamahal ko, yung buhay na walang hanggan, na pangako ng dakilang Diyos sa atin, mga kapatid. Yung kaligtasan, mahalaga, mga minamahal, kaysa alanumang bagay dito sa mundo. Huwag mong ipagpalit yung kaligtasan mo. Huwag mong ipagpalit, mahal, yung pagmamahal mo sa Diyos dahil lang po sa mga material na bagay sa lupang ito, mahal. Lahat po dito maglalaho. Kailangan meron kang i-give up sa paglilingkod mo sa Diyos. Kailangan i-give up natin yung ating mga sariling katwiran, yung ating mga sariling ego, mga mahal, dapat nating isuko sa mahal na Panginoon yan. Mga kapatid, isurrender natin ang buhay natin sa dakilang Diyos. Amen po ba? So kaya ba nating alisin, mga mahal, lahat ng nakakahadlang sa kayamanang iniaalok ng dakilang Diyos sa atin, treasure and pearl? Kaya ba nating i-give up, mga minamahal, yung kung anong meron tayo ngayon alang-alang sa kaligtasang inaalok ng Diyos sa atin? Kaya nga sinasabi ng Bible, mas madali daw pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang taong, mga minamahal, na mayamang pumasok sa langit, mga kapatid. Amen. Tingnan natin, mahal, sa Tagalog na lang ito. Tagalog na lang. Matthew chapter 19, verse 16 to 23, mga kapatid ko. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 19, versikulo 16 hanggang 23. At narito, lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan? At sinabi niya sa kanya, Bakit mo tinanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti, datapwat, kung ibig mong pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos. Sinabi niya sa kanya, Alin-alin? At sinabi ni Jesus, Huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag sasaksi sa di katotohanan. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinabi sa kanya ng binata, Ang lahat ng mga bagay na ito ay ginanap ko, at ano pa ang kulang sa akin? Sinabi sa kanya ni Jesus, Kung ibig mong maging sakdal, humayo ka, ipagbili mo ang tinatangkilik mo, at ibigay mo sa mga dukha, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit, at pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat nang marinig ni binata ang ganitong pananalita, ay yumaon siyang namamanglaw, sapagkat siya isang may maraming pag-aari. At sinabi ni Jesus na kanyang mga alagad, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, mahirap na makapasok ang isang taong mayaman sa kaharian ng langit. Lahat po magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Binasa na natin itong, mga kapatid, sa sa kabilang libro, sa ibang episode, mga minamahal, for gospel, mga kapatid. Meron lang tayong titingnan dito, mga minamahal, na ilang napakahalaga, mga kapatid ko.
Sabi rito ng banal na kasulatan, the young man said unto him, all these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Nagyabang ang binatang ito sa mahal na Panginoon. Sabi ng binatang ito, paano ko magmana ng buhay na walang hanggan, Master? Sabi ng dakilang Diyos, sundin mong utos. 10 commandments, may mahal. Igalang mo yung mga magulang, mga kapatid ko. Ibigin mo yung kapwa. Sabi ng binatang ito, lahat ng yan, ginanap ko na. Mula na ako'y pagkabata pa. Lahat yan, ginanap ko na. Ano pang kulang sa akin? Sabi ng binatang ito. Nakikinig po ba kayo? 21, Jesus said unto him, if thou wilt be perfect. Importante ito. Sabi ng dakilang Diyos, kung nais mong maging sakdal, anong tanong ng binata? Ano pang kulang sa akin? Ginanap ko na lahat. Sabi ng mahal na Panginoon, kung nais mong maging sakdal, so kahit pala gumaganap ka na ng kautusan, mga kapatid ko, kung ang pag-ibig ng iyong puso, mga minamahal ay nasa mundong ito, wala sa dakilang Diyos, hindi ka pa sakdal. Kung nais mong maging sakdal, go and sell that thou hast. Lahat ng nasa iyo, ibenta mo yan. And give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come and follow me. Amen. Praise the Lord. You cannot serve both mammon and God at the same time. Sabi ng Bible. Pag naglingkod ka sa mahal na Panginoon, may mahal, gusto mo ng langit at buhay na walang hanggan, gawin mong sekundary ang lahat ng bagay. Amen? Dapat Miyerkules, Biyernes, Linggo, nandito ka. Nagpupuri sa Diyos. Yan ang mga mahal. Makikita ng dakilang Diyos, priority mo siya. Minamahal mo siya, higit sa bagay sa mundo. Amen ba? Say praise the Lord, mga kapatid ko. Sabi ng 22, but when the young man heard that saying, he went away sorrowful. Nalungkot yung binata. For he had great possession. Mayaman ang batang ito. Sabi ng mahal na Panginoon, nalungkot ang dakilang Diyos. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Mabigat ito. Pero unawain natin. Alam nyo, gusto ng dakilang Diyos, lahat ng mga anak niya maginhawa ang buhay. Lahat magsabing amen. Pinagpala sa lahat ng bagay. Sabi nga ng 3 John 1:2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Gusto ng dakilang Diyos, pinagpala ka sa material, financial, physical, higit sa spiritual. Wait, mahal. Gusto ng dakilang Diyos, maging ulo ka't hindi buntot. Maging ibabaw ka't hindi ilalim, mga minamahal ko. Lahat ng hipuin ng iyong kamay, babasbasan ng dakilang Diyos. At lahat ng mga pagpapala, mga mahal, mag-overtake sa iyo, mga kapatid, pagpapalain ka sa lahat ng bagay. Amen. Ang paglingkod sa dakilang Diyos, mga mahal, prosperity yan. Giginhawa ka sa buhay. Lahat magsabing, praise the Lord, mga kapatid. So, mga minamahal, eto ang conclusion dyan. Sinabi ng dakilang Diyos sa binata, bigay mo ang iyong lahat ng ari-arian sa dukha. Sumunod ka sa akin. Magmamana ka ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, ayaw, mga mahal, hindi kalooban ng Diyos, ubusin mo yung pagpapala mo, mga mahal. Itapon mo lahat. Hindi. Sinusubukan lang siya ng mahal na Panginoon. Sinusubukan lang siya ng dakilang Diyos kung ano talaga yung laman ng kanyang puso. Sapagkat sabi ng Biblia, kung saan naroon ang iyong puso, naroon ang iyong kayamanan. Amen po ba? Say praise the Lord. Kaysa ibang aklat, mga minamahal, ganitong nakasulat. Mark 10:20-22. And he answered and said to him, Teacher, all these things I have kept from my youth. 21, then Jesus looking at him, loved him. Tingnan nyo. Sabi ng binata, lahat ng ito, mahal na Panginoon, lahat ng ito, ginanap ko na. Ano pang kulang sa akin? Lahat ng yan, ginanap ko na. Pero ang dakilang Diyos, kahit nakikita niya yung tao, mga minamahal, walang pag-ibig sa Diyos. Ang pag-ibig niya nasa material pa rin. Pero ang sabi rito, may mahal, Jesus looking at him, loved him. Tinignan niya yung binata na may pagmamahal, may pag-ibig. Lahat magsabing amen. And said to him, one thing you lack. One thing you lack. Go your way. Sell whatever you have
and give to the poor, and you will have treasure in heaven. And come, sabi ng mahal na Panginoon, take up the cross and follow me. Yun yung wala sa ibang salin. Lahat, bitawan mo. Mahalin mo ko. Yan ang ibig sabihin ng dakilang Diyos. Mahalin mo ko higit sa lahat ng bagay. Sumunod ka sa akin. Pasanin mo ang krus mo. Amen? Yung mga pagsubok, mga minamahal, yung mga panliliglig, yung mga trials, mga minamahal ko, yung mga sakripisyo, yan ang mga krus natin. Dapat nating mga minamahal, minsan pagka sobrang mga mahal ng mga pagsubok, gusto mo nang bitawan, mahal yung krus. Gusto mo nang sumuko, gusto mo nang umayaw, mga minamahal. Amen ba? Pero huwag, mga kapatid. Kapag sumuko ka dyan, mga mahal, mag-take over ang diablo, sirain ang pamilya mo. Wasakin ang pamilya mo. Amen ba? Kaya mga minamahal, kapit sa pananampalataya. Kahit anong mangyari, minamahal, panghawakan tayo ang lahat ng dakilang Diyos, mga kapatid. Magpatuloy tayo sa paglilingkod. Mga mahal, amen ba? Ano man, mga minamahal ko, ang sitwasyon ng buhay. Amen? Mga mahal, dapat, mga kapatid ko, lagi kang nakatayo. Matumba ka, tayo, mga mahal. Matumba ka, tayo ulit, mga kapatid ko. Amen? Praise the Lord. Sapagkat sabi ng Biblia, ang matwid, 7 beses man niyang madapa, mga mahal, ibabangon pa rin siya ng Panginoon. Praise the Lord! Yung matanda, mga minamahal, yung binata, mga minamahal ko, ay sobrang materialistic. Pero ang tingin ng mahal na Panginoon sa kanya, punong-puno pa rin ang pag-ibig at pagmamahal. Amen? Umaasa pa rin ang mahal na Panginoon na one day, mga mahal, magigising ang binata, malalaman niya kung ano talaga ang pinakamahalaga sa buhay. Amen? Walang iba kundi yung treasure, yung pearl, mga minamahal, yung kaligtasan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang mga Panginoon. Kaya, masasabi ko minamahal sa mga anak ng Diyos ng Jesus Miracle Crusade, you are blessed among blessed. Nandito tayo sa katotohanan, nandito ang presensya ng mahal na Panginoon. Nandito ang totoong pagbabago. Nandito ang mga miracle, signs and wonders. Plus, binigyan ka pa ng mahal na Panginoon ng propeta ng Diyos, mga mahal. Mangangalaga sa iyong kaligtasan, mga mahal. Araw-gabi, kahit hindi natin siya nakikita, mga mahal, nandun siya, mga mahal, sa pananalangin, araw at gabi. Amen? Para sa ating lahat, mga mahal. Hallelujah. Saan ka makakita niyan? Mga mahal, tingnan mo sa iba't ibang mga fellowship. Merong mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, na sinusubukan nilang lumabas dito, dumalo sa iba, mga mahal. After 3 months, 6 months, bumabalik dito sila. Bumabalik sila, mga mahal. Anong sabi nila? Wala palang katulad ang Jesus Miracle Crusade. Walang katulad, mga mahal, ang gawain natin. Amen. Say praise the Lord, mga mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. So how can I inherit eternal life in heaven? Yung binata, mga minamahal, iniibig niya ang Diyos. He wanted heaven. He wanted salvation. But he wanted to keep his possession first. Yan ang mali sa kanya. He wanted to keep his earthly treasure in his life. Mali, mga minamahal. Hindi po nakita ng binatang ito yung totoong pagsamba. Ang iba naman, mga minamahal ko, ang kanilang binabanggit, sinasabi, mas masarap ang buhay ko ngayon kahit hindi ako susunod sa Diyos. Mas maganda ang kalagayan ko, mas maganda ang trabaho ko, maganda ang buhay ko ngayon. Maganda ang pamilya ko, marami akong ari-arian, meron akong bahay, meron akong mga sasakyan. Maganda ang buhay ko, hindi ko kailangan si Kristo. Mga minamahal, lahat ng bagay sa mundo maglalaho. Lahat ng bagay, mga minamahal ko, mapaparam lahat. Kahit tayo, mga minamahal. Amen? Lahat tayo, mga kapatid ko. Kaya huwag nating sayangin, mga kapatid. Maglingkod tayo na may maningas na paglilingkod sa mahal na Panginoon. I-revive mo yung kaligtasan mo. I-revive mo yung spiritual, may mahal. Walang ibang tutulong sa iyo kundi ikaw din mismo. Amen ba? Na kahit nasa Jesus Miracle Crusade ka na, mga mahal, kapag hindi ka nagsumikap, mga kapatid ko, mawawala ka sa Diyos. Amen? Wala pong kayamanan sa mundo na pwede mong itapat
sa kaligtasan. Tingnan natin ang Acts chapter 8, verse 18 hanggang 23. Mga minamahal, basahin natin sa English muna, sa Tagalog mga kapatid ko. Isang taong nakita niya yung kaharian ng Diyos, sinubukan niyang bilhin ng salapi para makamtan niya yung kaligtasan. Ano nangyari? Acts of the Apostle, chapter 8, verse 18 to 23. And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money, saying, Give me also this power, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. But Peter said unto him, Thy money perish with thee, because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Thou hast neither part nor lot in this matter, for thy heart is not right in the sight of God. 22. Repent therefore for this thy wickedness, and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. 23. For I perceive that thou art in the gulf of bitterness and in the bond of iniquity. Amen. Amen. Hallelujah. Tagalog po, mga mahal. Ayon sa Gawa 8, 18 hanggang 23. Nang makita nga ni Simon na sa pamamagitan ng pagpapataw ng mga kamay ng mga apostol ay ibinigay ang Espiritu, ay inalok nila sila ng salapi. At sinabi, bigyan naman ninyo ako ng kapangyarihang ito upang sino mang mapatungan ko ng aking mga kamay ay tumanggap ng Espiritu Santo. Datapat sinabi sa kanya ni Pedro, ang inyong salapi mapahamak na kasama mo sapagkat iniisip mong tamuhin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salapi. Wala kang bahagi ni kapalaran man sa bagay na ito sapagkat ang puso mo'y hindi matuwid sa harap ng Diyos. Right. Magsisi ka nga sa kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, baka sakaling ipatawad sa iyo ang pag-iisip ng iyong puso. Sapagkat nakikita kong ikaw ay nasa apdo ng kapaitan at ang tali ng katampalasan. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga mahal. Nangangaral ang mga apostol, mga kapatid, ng kaharian ng Diyos, Kingdom of God. Makita nila, mga mahal, naglehan sila ng mga sakit, gumagaling. Sabi ng taong ito, bayaran ko yan. Bayaran ko yan, bigyan nyo lang ako ng kapangyarihan katulad yan. Sabi ng nabasa natin, mga mahal, sabi ni Peter, thy money perish with thee. Kasama ng iyong kayamanan, mapahama ka. Because thou hast thought that the gift of God may be purchased with money. Gusto mong tamuhin yung kingdom of God sa iyong pera. Mapahama ka. Nasa kapait-paitan ka ng kasalanan. Sabi ng mga apostol, mga minamahal. Magsisi ka. Baka sakali, mapatawad ka ng Diyos. Tingnan nyo. Repent therefore of this thy wickedness and pray God, if perhaps the thought of thine heart may be forgiven thee. Baka sakaling mapatawad ka. Sapagkat kumpleto ka na. Amen. Praise the Lord. Sa US, mga mahal, ayon sa survey, 80% ng mga tao ng US, mga mahal, nahulog sa depression. Ang daming pera, mga mahal ng US. Pero, alipin sila ng depression. Bakit? Hindi naman yan ang Diyos. Hindi naman pera, mga mahal, ang magbibigay sa atin ng peace of mind and peace of the heart. Sabi ng iba, mahal, kapag ako'y yumaman, kapag ako'y maraming pera, siguro napakaligaya ko. Ako na ang pinakamaligayang tao sa mundo. Eh bakit depressed ang maraming mayaman? Amen? Bakit ang mahirap, mga minamahal, may kaligtasan, naglingkod sa Diyos, napakaligaya nila, napakapayapa nila, mga mahal. Amen ba? Ang nagbibigay ng joy, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Mga mahal. Kung saan naroon ang Espiritu ng Diyos, doon ay may kalayaan. Malaya ka sa karamdaman, sa kasalanan. Malaya ka sa depression, mga mahal. Amen?
Praise the Lord. Malaya ka sa anxiety. O mahal, palayain ka ng dakilang Diyos. Bibigyan ka na ng maligayang puso. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga mahal. Hallelujah. Kaya hindi maaring itapat ang kayamanan sa kaligtasan. Kahit gaano ka kayaman, mga mahal, kung wala kang Kristo sa puso, mga kapatid, may taning na ang buhay mo. Amen? It is appointed unto man once to die. And after this, the judgment, mga kapatid. Kapag wala kang Kristo sa puso, gaano ka man kalusog, gaano ka man kayaman, mga mahal, gaano ka man katalino, kaintelihente, mga kapatid ko. Pag wala kang Kristo, si Mr. Kamatayan nandyan, anytime, mga mahal, sa salakay. Amen? Kaya masasabi ko, ang taong walang Kristo sa puso, mga mahal, huwag kayong magalit sa akin. Ang taong walang Kristo sa puso, umaasa sa yaman ng mundo, mga mahal, walang Kristo sa puso, walang kaligtasan, may taning na po ang buhay nyo. Amen ba? Kasi yung may-ari ng buhay natin, hindi ka hawak, may mahal. Wala dyan sa iyong puso. Praise the Lord. Kaya dapat, may mahal, dapat nga, whether you like it or not, maglingkod ka sa Diyos. Amen ba? Sa ayos sa gusto mo, may mahal, dapat kang maglingkod sa Diyos. Dahil kung hindi ka maglingkod sa Diyos, itapon ka sa impyerno, may mahal. Amen? Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, darating ang panahon, mga minamahal. Pagharap natin sa dakilang Diyos, it's not coming as a group, mga minamahal. You will not enter that gate doon sa karya ng Diyos as a group or a family. You will enter individually. Mag-isa ka lang, mga mahal, haharap sa dakilang Diyos. Hindi mo kasama ang pamilya mo, mga mahal. Hindi mo kasama ang pastor mo. Mga mahal, mag-isa ka lang, mga kapatid ko, kakausapin ang mahal na Panginoon. Amen? Bago ka papasok sa langit, mga minamahal. Amen? Kaya sabi ng binata, good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life? Ang sagot, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, mga mahal. Serve God without any mental reservation, but rather with an open heart. Amen? Praise the Lord! Kaya mga minamahal, sabi ng dakilang Diyos sa binata, one thing you lack. Meron pang kulang sa'yo. Binata, may kulang sa'yo. Nasunod mo na yung utos, may kulang sa'yo. Yung puso mo, ibigay mo sa Diyos. Amen! Salvation is hard. Mahirap hanapin yan eh. Kaya sabi ng Luke 13:24, strive. Tingnan natin, basahin natin muna. From the book of Luke, chapter 13, verse 24. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Amen. Sa aklat ng Lucas, Kapitulo 13, versikulo 24, magpilit kayong magsipasok sa pintuang makipot, sapagkat sinasabi ko sa inyo na marami ang magsisikap na pumasok at hindi mangyayari. Amen. Maraming magsisikap pumasok, pero hindi mangyayari. Sabi ron, magpilit kayo. Strive to enter in. O yun, mahal, doon sa makipot na daan, mga kapatid. So, sino-sino ang papasok sa langit? Mga minamahal, kahit yung mga apostol, yun ang tanong. Sino makakapasok sa langit? Sabi ng Bible, mga minamahal, for with God, nothing shall be impossible. Amen? Basta sinabi ng dakilang Diyos natin, mga minamahal, Luke 12:32, fear not, little flock. For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag kayong matakot. Inihanda talaga ng ating Ama sa langit, may mahal, yung kingdom of God na ating mamanahin, mga kapatid ko. Sabi ng Bible yan. Amen? Tinawag ka ng mahal na Panginoon dito, mga minamahal ko. May plano ang dakilang Diyos sa atin. Amen ba? Mga minamahal. Kaligtasan. Para sa atin ang langit, mga kapatid. Kaya patuloy. Magpatuloy tayo, mga minamahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Pagyamanan natin kung anong talent meron tayo ngayon. Yan ay hiram natin sa Diyos.
Kung anong talent mayroon tayo ngayon, may mahal. Hiram lang natin sa Diyos yan. Sisingilin ang dakilang Diyos yan. May mahal. Hahanapin ang dakilang Diyos yan. Yan ay nasa Matthew chapter 25. May mahal. Verse 24. Mga kapatid. Hanapin niya yan, may mahal ko. Nasaan yung talentong ipinagkaloob ko sa iyo? Para gamitin mo. Para sa aking kaluwalhatian. Yan ang tanong ng dakilang Diyos natin. Pero kapag hindi natin ginamit yan, mga minamahal, sisingilin yan, mga kapatid. Pag hindi nagbunga yan, mga mahal, itapon tayo sa impyerno, mga minamahal. Kasikapin nating lahat na tayo pa maging valuable sa Diyos. Valuable, mga mahal, napakahalagang bagay. Importante sa Diyos. Worthy for the Lord. Amen? Yan ang ibig sabihin yan. Kagamitang kapakipakinabang, mga minamahal ko, sa ating dakilang Diyos. Magkaroon tayo ng kabuluhan sa loob ng church. Amen ba? Hindi lang tayo worshiper, may mahal. Magkaroon nawa tayo ng kabuluhan sa loob ng church. Isang sisidlang kapakipakinabang para sa Diyos. Amen ba, mga mahal? Kaya kung iniisip natin, mga minamahal ko, na tayo po'y part ng church na ito, mga kapatid, dapat meron tayong kanya-kanyang pagsusumikap sa kaligtasan. Kaya kung nais nating makapasok sa pintuan ng kalangitan, mga minamahal, tanggalin natin yung mga balakid. Amen? Pride, selfishness, self-righteousness, mga minamahal. Huwag mong hanapin yung sarili mo sa loob ng church. Nakikinig po ba kayo? Huwag mong hanapin yung sarili mo sa loob ng church. Ang paglilingkod sa dakilang Diyos, hindi popularity ito, mga minamahal. We are all nothing in the eyes of God. Amen? We are just like filthy rags. Basahan tayong marumi sa ating dakilang Diyos. Galing tayong lahat, mga minamahal, sa maruming putik ng kasalanan. Hinugasan, binanal ng dugo ng mahal na Panginoon, ng dakilang Diyos, nabuhos, dumaloy sa krus ng Kalbaryo, mga minamahal. Kaya sa paglapit mo sa dakilang Diyos, huwag mong hanapin yung posisyon. Huwag mong hanapin yung title, mga mahal. Sa paglapit mo sa dakilang Diyos, huwag mong hanapin, mga minamahal ko, yung popularity. Gayahin natin si King David. Si King David, sabi po, mga minamahal ko, ng haring ito, I would rather be a doorkeeper in the house of the Lord. Hari yan ng Israel, mga minamahal. Mas gugustuhin ko pa, sabi niya, mga minamahal, na ako'y tagabukas na lamang ng pintuan, mga minamahal ko, ng chapel. Amen ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga minamahal ko. Si Saint Paul, siya po'y nanalangin. Mga minamahal, meron siyang depresya sa kanyang mata. Nanalangin siya, sabi niya, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako. Si Saint Paul po ang pinakamaraming nagawa, mga mahal, sa panahon po nila, mga kapatid. Siya ang pinakamaraming sulat sa epistle sa Bible. Pangalawang kanya pong dalangin, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako. Hindi pa rin siya tinugon ng dakilang Diyos. Pangatlo na nalangin siya, mahal na Panginoon, pagalingin mo po ako. Sumagot ang dakilang Diyos. O mahal. Ang sagot ng dakilang Diyos, 2 Corinthians chapter 12, verse 9. And He said unto me, my grace is sufficient for thee. Tingnan natin. 2 Corinthians chapter 12, verse Simulan 6. natin, beloved, sa verse 6 hanggang verse 9. Verse 6 through 9. For thou I would desire to glory. I shall not be a fool, for I will say the truth. But now I forbear, lest any man should think of me above that which he set me to be, or that he heard of me, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. There was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. For this thing I besought the Lord thrice, that it might depart from me. And He said unto me, my grace is sufficient for thee, Amen. for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen. 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 Hallelujah. Tagalog po, may mahal. Ayon sa 2 Korinto 12:6 hanggang 9. Sapagkat kung ibigin kong ako'y
mapuri, ay hindi ako magiging mangmang sapagkat sasalitain ko ang mga katotohanan, ngunit nagpipigil ako, baka ang sinuman ay mag-akalang ako'y mataas sa kanila. Mataas sa nakikita niya sa akin at nanirinig sa akin. At nang ako'y huwag magpalalo ng labis dahil sa kadakilaan ng mga pahayag, ay binigyan ako ng isang tinik sa laman ng isang sugo ni Satanas upang ako'y tampalin nang ako'y huwag magpalalo ng labis. Tungkol dito'y makaitlo akong manalangin sa Panginoon upang ilayo ito sa akin. 9. At siya'y nagsabi sa akin, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Kaya't bagkus akong mapuri na may malaking galak sa aking kahinaan upang mananawa sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord, mga minamahal. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid. Ang tugon ng dakilang Diyos, my grace is sufficient for thee. Paul, ang grasya ko sapat na. Amen? Nanalangin siya, kinukulit niya ang mahal na Panginoon, may mahal. Kasi, pag humaharap siya sa mga tao, mga kapatid, nagkakaroon siya ng inferiority. Kasi nakikita yung mata niya, may mahal, may kapintasan. Pero si Paul ang pinakamasipag. Si Paul, mga minamahal, ang pinakamaraming nagawa, mga kapatid. Binigyan siya, may mahal, ng konting diferensya. Nung una, hindi niya maunawaan. Bakit ganun? Marami siyang pinanalangin, may mahal, nagsigaling. Pero meron siyang kapansanan. Sabi ng dakilang Diyos, mga minamahal, for my strength is made perfect in weakness. Pinahintulot pala ng dakilang Diyos, may mahal, minsan. Ang tawag diyan, tinik sa laman, upang huwag tayong magpalalo. Amen ba? Kaya nga minsan, bibigyan ka ng pagsubok ng dakilang Diyos, may mahal. Yung halos hubaran ka ng dakilang Diyos, mga kapatid. Pinahintulot pala yan. Para ano? Para hindi ka magmataas. Para hindi ka magpalalo. Amen? Lahat ng may pagsubok dito, magsabing, praise the Lord. Naku, lahat. Yan pala mga minamahal kong dahilan. Amen? Yung minsan bumabagsak yung ating mga business, mga mahal. Pinahintulot ng dakilang Diyos yan. Para lalo tayong manalangin. Lalo tayong lumuhod, mga mahal. Lalo tayong magsumamo sa mahal na Panginoon. Naalala ko sinabi ng ating beloved Honorable Son Pastor. Ang sabi niya, mga mahal, kung saan ka umiinit sa dakilang Diyos, doon kanya dadalhin. Yung mga anak ng Diyos, minsan may mahal, pag mahirap ang buhay, napakainit sa mahal na Panginoon. Kapag pinagpala na ang buhay, mga minamahal ko, wala na, 50% na lang ang pag-ibig sa Diyos. Minsan 40-30% na lang. Amen? Praise the Lord. Parang hindi na mahalaga sa iyo yung treasure. Parang hindi na mahalaga yung pearl, yung kaligtasan. Kaya gagawin ng dakilang Diyos, nasa taas ka na ng tagumpay, may mahal, alisin ng Diyos lahat ng ari-arian mo. Babalik ka sa dati. Bakit? Doon ka umiinit eh. Kung maginhawa ka, may mahal, palamig-lamig na lang. Amen? Kaya aalisin ka niya ron, babalik ka sa kahirapan para uminit ka lang. Amen? Para hindi na tayo dalhin muli sa ating kahirapan. Kung kailan ka pinagpapala, habang pinagpapala, lalo kang umiinit sa Diyos, dapat. Amen ba? Lalo mong ipakita mo mahal yung kasigasigan, mga kapatid. Para hindi na aalisin ng Diyos, babawiin yan. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sabi ni St. Paul, mga minamahal, nung pagkatapos niyang malaman na ang grace ng dakilang Diyos, yung pinakamahalaga, mga mahal, higit sa lahat, mahalaga yung kaligtasan. Sabi niya, mga mahal, sa 15:10 ng 1 Corinthians, I labored more abundantly than they all. Ginawa ni St. Paul, mga minamahal, mas higit niyang sinipagan, mga minamahal, yung kanyang pagmiministry, mga kapatid, bilang mga ngaral. Hinigitan niya yung 11 apostol. Amen? 12 apostol, mga mahal. Kaya tinawag siyang ika-13th apostle, mga kapatid.
Ang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ngayon mahal, nakalinya na siya doon sa sacrifices ng mga apostol. Panginoon mahal, sa kanyang sakripisyong ginawa sa ating church, mga kapatid ko, grabe, Panginoon mahal. Pinagpala tayong lubos, mga kapatid ko. Walang katulad yung ginawang sakripisyo para sa ating church ng ating beloved pastor. Imagine 20 hours a day ang kanyang panalangin, Panginoon mahal. 4 na oras na lang sa kanya, mga kapatid ko. Amen? Longer fasting several times for the lost. Amen? Panginoon mahal, pananalangin, mga kapatid ko, na walang kain-kain. Yan ang ginawa ng beloved pastor na. Kasi naging mabunga, naging healthy church, Panginoon mahal, ang Jesus Miracle Crusade. Amen? Kaya mga anak ng Diyos, bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos, huwag niyong kalimutan, we are saved by grace, Panginoon mahal. Hindi sa ating mabubuting gawa, hindi sa ating mga talento, hindi sa ating mga kasigasigan, Panginoon mahal, hindi sa ating talino. Tayo po'y naligtas lahat sa grace ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya yung grace na yan, sabi ng Bible, Panginoon mahal, receive not the grace of God in vain. Huwag nating tanggapin ang kaligtasan, Panginoon mahal, na walang kabuluhan. Ipagtrabaho natin ito. Amen? Praise the Lord! Maging makabuluhan tayo sa church. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Panginoon mahal, nais kong awitin natin, mga kapatid ko, aking Jesus. Panginoon mahal, hinihiling ko sa ating mga singers, mga kapatid, awitin natin ang awiting ito. Praise God. Thank you, Jesus. Purihin natin ang dakilang Diyos, Panginoon mahal. Naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, sa kinapaalala. Aking Jesus, maaasahan mo anumang panahon. Magkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako'y iyong sandigan, masigit pa sa tuwing naliligaw, hinahanap mo. Nalilimutan ka, ngunit sa'kin nagpapaalala. Aking Jesus, pagkulang man ako sa paglilingkod, napapatawad mo anumang kasalanan ko. Banggitin mo aking pangalan, ikaw ay aking iingatan, pagkat ako'y iyong sandigan, masigit pa sa'yo, kaibigan. Hiligit
Hallelujah! Ako Diyos sa buhay mo. Lumalit man ang lupa, sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon Jesus, tagapagligtas, yumanig man ang lupa, mahawi man ang ulan, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Minsan pa, hallelujah, 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 glory, glory to God. Yumanig man ang wiman ang ulan, hallelujah, maging sa gitna ng dilim at alon sa dagat. Pag-ibig mo sa akin laging tapat at sapat. Panginoon
Di mag-abot sa dagat. Pag-ibig mo sa akin naitapat sa Panginoon Jesus, Panginoong Jesus, tagapagligtas. Amen. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Itaas natin ang ating mga kamay. Humingi tayo ng lakas sa mahal na Panginoon. Patnubayan tayo ng dakilang Diyos, mangin mahal, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi ng Bible, mangin mahal, Satan is like a roaring lion seeking for someone whom may devour. Double time kung kumilos ang kaaway ngayon, mangin mahal. Wala siyang layunin sa atin kundi agawin ang kaligtasan mo. Agawin yung treasure, yung pearl na nasumpungan mo sa banal na iglesyang ito. Be strong in the Lord and in the power of His might. Your salvation draweth nigh. Malapit na. Malapit na. Patuloy tayong maging tapat sa mahal na Panginoon. Mga mahal, ibalik natin ang first love natin sa mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kung bakit tayo laging dumadalo, hindi tayo pinababayaan ng dakilang Diyos. Hindi tayo hinayaang maging outcast ng mahal na Panginoon kahit ang dami mong pagkukulang. Bakit? Kasi chosen ka eh. You're a vessel unto honor for the Lord. Ginawa kanyang sisidlan ng kanyang Espiritu Santo para maluwalhati siya, may mahal. And your calling is irrevocable. Walang makabura niyan kahit si Satanas. Hindi niya kayang burahin yung pagkatawag mo sa mahal na Panginoon. You're more than treasure. God loves you so much. Ayaw niyang nanghihina ka, mo'y mahal. Ayaw niyang nanlulupaypay ka. Hindi nagkulang ang Diyos sa'yo. Wala siyang pagkukulang sa'yo. Tayo lang ang nagkulang. Kaya naman lagi kayang dinadala sa gawain niya. Dinadala ka lagi sa gawain niya. Hinihintay niya. Ibalik mo ang first love mo sa Kanya. Mahalin mo siya higit sa lahat. Gawin mo siyang katulad ng treasure ng pearl. So precious, my mahal, ang iyong kaligtasan. Kaya dumalangin tayo sa dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit. Maraming salamat po sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na ikaw'y nagpahayag sa amin. O Diyos, mahal na Panginoon, gaano kahalaga ang kaligtasan, o Diyos, na pinagkalubos sa amin. Buhay mong kapalit, mahal na Panginoon, o Diyos, upang aming makamtan ito. Binigyan mo pa kami ng aming beloved honorable pastor, mga ngalaga na aming kaligtasan. O Diyos, wala nang kulang, mahal na Panginoon, o Diyos, upang aming paglingkuran ka. Mahal na Panginoon, napakakumpletong pinagkalubos sa amin, o Diyos. Kaya sa mga sandaling ito, patuloy mong panghawakan ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon, o Diyos, patuloy mong tulungan ang bawat sa amin. Ilayo kami sa kasalanan. Ilayo mo kami, mahal na Panginoon, sa tukso ng diablo. Mahal na Panginoon, dagdagan mo ang pag-ibig namin sa iyo. Amang banal, higit sa lahat ng bagay sa mundo, o Diyos. Hallelujah. Mahal na Panginoon, gusto namin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dakilang Diyos, hallelujah.
Pagpalain mo kaming lahat, O God, in the name of Jesus, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating mga ulo. Kaliwang kamay patong sa parte ng karamdaman kung meron man, maging mahal. Kung may problema, taas ang dalawang kamay. Mga kapatid, sama-sama nating sawayin in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito sa Pangunot Panalangin ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Dakilang Diyos, pagpalain mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa mga sandaling ito. O Diyos, hallelujah, pinapatong namin ang aming kamay sa aming mga ulo. Dakilang Diyos, hallelujah, sa mga sandaling ito, aming sinasaway lahat ng problema, kahirapan, karamdaman, karuhaan, pag-alalamig, palulupaypay, pag-aalinlangan, hallelujah, all kinds of sicknesses and disease, infirmities, cancer, leukemia, TB, diabetes, leprosy, arthritis, goiter, in the name of Jesus, cast out right now in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems be solved, vices be gone, unbelief and doubt, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Cast out, hallelujah. Be strong in Jesus' name, hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen, hallelujah. Tumayo tayong lahat, mga mahal. Taas natin ang dalawang kamay, mga kapatid. Bilang pananampalataya, may mahal, 3 times, hallelujah, praise the Lord, mula sa ating mga puso, may mahal, sabay talon, mga kapatid ko. Hallelujah, praise the Lord, 3 times, jump. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Lahat ng pinagpala, magsabing, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you po, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, bago tayo dumako sa ating pong special offering para sa ating church improvement, mga mahal, at sa iba pang mga announcement natin, mga kapatid ko,